Ako si Jing Castañeda. Ako naman si Stanley Palisada. Hatid namin sa inyong pinakamainit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulon ng mga balita. Saudi government nagluwag sa foreign workers. Dependents at lang expats pwede nang magtrabaho ng legal sa eskwelahan. Dole, pinalakas ang on-site reintegration para sa mga wards sa Kuwait. Kapihan sa Kuwait, inilunsad, maiinit na issue, sinalakay. Higit 500 Pinoy sa Jubail, Saudi, kumonsulta tungkol sa mga problema sa kanilang trabaho at kalusugan. At mahigit 400 sumali sa Ramadan ng 30 araw sa Dubai. Matatapos na po ang grace period para sa mga undocumented worker sa Saudi Arabia sa November 3. Ilang manggagawa pa ang naghihintay para sa final exit at ang ilan naman ay hinihintay ang transferred scholarship o sponsorship ikama. Nagluwag naman ang pamahalaan ng Saudi sa foreign workers na gustong magtrabaho ng legal sa mga eskwelahan. Yan ang balitang Middle East, si Zaria Alamada. Lusot si JN sa nakatakdang crackdown paglagpas ng November 3 deadline sa illegal foreign workers. Pinapayagan na ng Saudi government ang ilang expatriates, partikular na ang dependents tulad ni JN, na magtrabaho ng legal sa mga eskwelahan. Para sa mga guro na tuloy ang trabaho sa kaharian, kailangan lang maipasa nila ang qualification test na ibibigay ng Ministry of Education. Hindi na po nila kailangan ng any papers po sa mga dependent. Sa mga independent lang po. Dating secretary sa isang hospital sa Riyadh si JN, pero napilitan siyang lumipat dahil required na sa mga dependents na i-transfer ang kanilang sponsorship. Dati po sa Kingdom Hospital, parang sinabi po nila na magpa-transfer sa kanila since ayaw po ng sponsor po ni Daddy kasi under po kay Daddy. Kaya po napag-isipan ko po lumipat po ng school po. Para naman sa ibang dependent workers, maaari pa rin sila magpatuloy sa trabaho nila sa ilang kondisyon. Kailangan ng edad 18 o pataas ang dependent worker. Kailangan may 1 taon na siya sa Saudi Arabia bilang dependent ng magulang o asawa. May sulat sponsor na pinapayagan nitong magtrabaho ang kanyang dependent sa kumpanyang pinapasukan. Kailangan pa rin i-transfer ang sponsorship sa kumpanyang nais nilang pasukan. Sabi ni Deputy Minister of Labor Mufareh bin Saad Al-Hakbani sa naunang press conference nito, kailangan pa rin sumunod ang private sector sa Nitakat program sa pagkuha ng mga expatriate workers. Para makuha ng maliit na business firms ang Green o Excellent category, kailangan may isang Saudi worker sila para makapag-hire ng hanggang 4 na foreign workers. Sa huling talaan ng Philippine Embassy, nasa 1,100 OFW na ang napauwi at 203 OFW ang may final exit, habang 97 undocumented mothers and children na ang nabigyan ng DNA test at mayroon na ring final exit. Muling ipinapaalala ng embassy sa mga apektadong OFW na asikasuhin ang correctional status nila habang may mahigit 2 buwan pa para hindi sila maabutan ng November 3 deadline. Nagbabalita sa Middle East, Zaria Alamada, Riyadh, Saudi Arabia. Namigay ng pagkain at importanteng pangangailangan ang mga miyembro ng isang respetadong fraternity sa mga stranded na Pinoy sa tent city sa Jeddah. Personal din nilang nalaman ang tunay na sitwasyon ng mga kababayang naghahabol na makauwi o maayos ng status bago maabutan ng November 3 deadline ng Saudi government laban sa illegal aliens. May balitang Middle East, si Charles Tabu. Kahong-kahong tubig, canned goods, gatas, diaper, bigas, asukal, kape at instant noodles ang ipinamigay ng 78 members ng 35th Alpha Phi Omega or APO Alumni Association of Western Region sa mga stranded Pinoy na naninirahan dito sa tent city sa Jeddah. Isa sa ating kayo ng Alpha Phi Omega ang tulong sa ating pagbigay ng serbisyo. Serbisyo ang pinakapangunahing tulong na kailangan. Sabi pa ni Taha, wala pa man daw ang tent city noon ay tumutulong na sila sa mga wards na nasa konsulado kada 4 na buwan. Personal na nakita ni Taha ang hirap ng sitwasyon ng mga kababayang naninirhan sa tent city at maging ang mga nanunuluyan sa loob at labas ng konsulado. Hindi ko ma-explain ang ating sama ng loob sa kinagkakayan ng ating kababayan. Pero ito'y kailangan, ito'y
obligasyon ng bawat Pilipino tumulong kahit paano. Sobra-sobra ang pasasalamat ng mga kababayang natulungan ng Apo, lalo na't kulang na kulang ang mga pang-araw-araw nilang pangangailangan doon. Thank you sa inyo lahat na tumutulong sa amin dahil kami dito, ang sitwasyon dito, hirap na hirap kami sa ilang buwan na kami dito nakatambay, hindi pa kami nakauwi. Kailangan ko ang tulong para makauwi na lahat. Hirap na hirap ang Maten City sa taas at malabas din na at sa dito. Hindi kailangan nila pauwi ang mga bata po nila sa sakit. Kahit hirap na sa kalagayan sa halos 5 buwang pananatili ang mga Pinoy TNT sa loob at labas ng konsulado, at kahit umaasa na lamang ang iba sa mga tulong at galing sa mga donasyon, patuloy pa rin umaasa ang mga kababayan dito sa Tent City na makauwi sa Pilipinas, kundi man ay maiwaso ang kanilang status para maging legal at muling makapagtrabaho sa ibang kumpanya. Kasama si Iya Estrada Cabanding, nagbabalita sa Middle East, Charles Tabu, Jeddah. Daan-daang distressed OFWs na nasa Filipino Workers Resource Center sa gitnang Silangan at Asia ang makikinabang sa mas pinaigting na on-site reintegration program ng Department of Labor and Employment. Ito'y para ihanda ang mga ward na magkaroon ng hanap buhay pag-uwi nila sa Pilipinas. May balitang Middle East, si Maxi Santiago. May panibagong pag-asa at bagong hanap buhay ang naghihintay sa mga ward sa Filipino Workers Resource Center sa Kuwait pag-uwi nila sa Pilipinas. Pinalakas ng DOLE ang on-site reintegration program nila para sa mga distressed OFW. Mga last 2 Saturdays ng August, sisimulan namin yung dito with our wards, yung mga nandito sa center, yung aming entrepreneurship development training, at saka yung financial literacy training para at least pag-uwi nila sa Philippines, pwede silang mag-start ng mga small business at saka may basic knowledge na sila dun sa paggawa ng feasibility studies, business plan, at saka yung simple bookkeeping and budgeting tuturuan namin sila. Naglabas ang DOLE ng 10 milyong pisong pondo para sa Balik Pinay, Balik Hanap Buhay Project para sa ward sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Lebanon, Syria, Libya, Qatar, Oman, Jordan, Kuwait at ibang bansa sa Asia tulad ng Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur, Brunei, Taiwan at South Korea. May mga handicraft making, mga ladies accessories, tapos po yung sa cosmetology, yung True Miss Mel, itutuloy po pa rin po namin yon. Willing naman po silang supportahan uli kami. Kumbaga magsasanipwersa kami ngayon, yung resources namin. Ikinatuwa ito ng Filipino organizations at individual volunteers sa Kuwait tulad ni Mel Marquez at Farida Al-Halimi na nagbibigay ng cosmetology at spa courses. In fact, sa 2 graduation po na nangyari from February hanggang June, marami na pong nakapagtrabaho na from katulong dito sa Kuwait, naging beautician na sa Pilipinas at may mga nakapagtrabaho na rin sa salon dito sa Kuwait. Masaya po kami dahil simula nung inumpisan po namin itong project na to na tumutulong sa mga OFW sa Polo, matagal na naming pangarap yan na sana magkaroon din ng pansin ng DOLE para magkaroon ng pondo. Sa Balik Pinay, Balik Hanap Buhay Project, bibigyan ng wards ng startup kit at kapital na 10,000 piso pag-uwi nila sa Pilipinas. Kasama po yon, part po talaga ng ng reintegration. Tuloy-tuloy po yon. Lahat ng umuwing mga distress workers, in fact, binibigyan namin silang referral sa mga regional offices namin ng OWA sa Philippines para maka-avail ng package na yon. Bukod sa livelihood training, nagbibigay din ang DOLE ng pagsasanay sa pamamahala ng pera at negosyo para magabayan ng maayos ang ward sa kanilang pamumuhunan. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. Kapihan sa Kuwait, inilunsad. Mainit na issue, tinalakay. At mahigit 500 Pinoy sa Jubail, Saudi, kumonsulta tungkol sa mga problema sa kanilang trabaho at kalusugan.
Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week ay, pabor ba kayo sa House Bill 191 ni Pangasinan Representative Baby Arenas na buwagin ang POEA at OWA at palitan na lamang ng Department of Overseas Workers? Narito pong mga sagot ng mga ka-FB natin. Pabor si Ronald Lorecto. We need a special treatment as OFWs. Dapat may ID kaming mga OFW para at least considered itong identification. Pag walang ID, nako'y mahirap mag-transact ng mga gusto mong bilhin at mag-apply for business purposes. At para naman kay Bukoy Suarez, kung magkakaroon ng development sa assistance ng OFW at kung magiging maluwag sa mga tao, why not? Pero kung pareho rin lang ang sistema, wag na lang buwagin. Ang opinyon naman dyan ni Lloyd Siador Amoroso, ang dapat baguhin ay yung policy at mga patakaran at batas na naglalayong tumulong sa mga OFW, lalo na yung sinasamantala sa iba't ibang panig ng mundo. Better daw ito para kay Sandra Galicto kasi para isa na lang ang office na magfo-focus sa mga OFWs at mas matututukan ang mga pangangailangan nila. Not in favor dito si Aiza Del Rosario kasi establishing a new department will mean costs. Bakit mag-establish pa? Meron na nga. Dala-dalawa pa. I think what they should do is buwagin ang isa sa POEA and OWA and retain the other. Paniniwala naman ni Glenn Maribaw, it is beneficial to consolidate these two agencies to streamline its costs, transactions, kasama na rin dun yung resources. It's timely to create a department that has the power to control and protect us OFW, OCW in return for the benefits that we gave to our country. Hindi na ito kailangan, sabi ni Kicks Heaven. Ang dapat nilang gawin ay dagdagan ang benefits ng mga OFW. At medyo iba ang dating nito kay Lily Moore. It seems they are encouraging more Filipinos to go and work abroad. Ganun na ba talaga? Why not think of ways and means so that Filipinos don't need to leave their families behind? Pakiwari naman ni Bong San. Same dog, different color lang yan. Aba, may nalalaman pang same dog and different color, ha? The government should just improve what is already existing. Halimbawa na lang, bakit pinahihirapan pa ang paalis na OFW sa POEA office sa NAIA? Lalo pag marami kang bagahe at kailangan iwan mo sa gwardya at pagbibigay ka pa ng token na 50 pesos dahil pag wala kang hatid na magbabantay habang inaayos mo yung papeles sa OEC mo. Maalis pa ito pag may bago ng ahensya tulad ng sa panganukala. At para naman po sa darating na linggo, ang atin pong pulso ng OFW question of the week ay, approve ba kayo o disapprove sa mungkahing iban ang lalaking labor attaché at welfare administrator sa shelters ng wards para maiwasan ang pagsasamantala tulad ng Sex for Flight scheme? May bago ng tututukang talk and news show ang Filipino community sa Kuwait na mapapanood sa ibang bansa sa pamamagitan ng internet. Sa unang patikim ng kapihan sa Kuwait, nasalang sa open forum si Consul General Raul Dado sa may init na katanungan ng mga OFW. Yan po ang Balitang Middle East ni Katrina Perea. Kasi dami mga babae natin ladies who are stuck in a Kuwait. Nag-absconding, mga love cases, death cases, or absconding na walang evidence, we're gonna make an appeal to this person to pardon them. In other words, kung may labor contract violation, pwede sa polo, pwede sa legal desk at the moment. Sing-init ng kape ang ratsada ng mga issue na pinag-usapan sa premiere telecast ng kapihan sa Kuwait. Balitaan at balitaktakan ang bagong news and talk show na inilunsad ng Biyernes sa Carlton Tower Hotel. Isa ang problema ng labor law violation sa mga issue na inilapit ng mga OFW kay Shajeda Ferra Uldado sa open forum portion kung saan nagtanong ang mga tagapakinig ng mga napapanahong usapin na kinakaharap ng Filipino community dito sa Kuwait. Napakaganda ng nangyari sa kapihan sa Kuwait because all the opinions, comments, suggestions were freely discussed between the embassy and the Filipino community. So we in the embassy learned from the community even the solutions to many of our problems here in Kuwait. This launching of kapihan sa Kuwait is very helpful kasi nare-raise lahat ng questions I think na i-raise dito. At least kung ano yung mga concerns sa mga HSWs,
it would help us. Marami siyang naitulong at kaalaman para sa kababayan natin. Hindi lang po sa atin sa Pilipinas, kundi pati dito sa nangyayari sa Kuwait, lalong-lalo na mga problema natin para maparating natin sa embahada. Ang programa ay pinangungunahan ng ilan sa mga batikang mamamahayag na Pinoy sa Kuwait na sina Ben Garcia ng Kuwait Times, Pastor Hill Bantugan, Hermie Hernale at Balitang Middle East Senior Correspondent na si Ms. Maxi Santiago. Yan po ang dahilan at pinaka-reason talaga kung bakit narito kami ngayon para ipaunawa sa ating mga kababayan at maging sila man ay maging involved. Kasi sabi nga namin noong nag-uusap kami, hindi lang dapat tayo observant na lang dapat involved tayo kung ano ang mga kaganapan sa Pilipinas. Magkaisa tayo rito, anything else na maging mode of expression ng bawat isa sa atin. Again po, intelligent discussions on very important issues na kumakatawan sa ating community dito sa Kuwait. Ang kapihan sa Kuwait ay gaganapin tuwing Biyernes ng hapon sa loob ng 2 oras at mapapakinggan sa amang panig ng mundo sa pamamagitan ng www.ustream.tv. Nagbabalita sa Middle East, Katrina Perea, Kuwait. Kumonsulta sa kanilang mga problema sa trabaho at kalusugan ng mahigit 500 Pinoy at ibang lahi sa Community Outreach Program ng OFW Congress Eastern Section o Region Chapter sa Jubail noong isang linggo. Ibinahagi sa kanila ang Saudi Labor Law at nagbigay ng libreng medical check-up. Yan ang Balitang Middle East ni Florante Catano. Interesadong nakinig ang mga dumalo sa Saudi Labor Law Seminar na ibinigay ni Manny Toledo at Rene Gardose ng Polo Aero sa Jubail noong isang linggo. Marami ang kumonsulta ng kanilang problema sa trabaho at isa sa kanila si Virgilio Baksa. Ang problema ko po yung paano po makakauwi ako sa Pilipinas. Bali po dumating ako dito 2011, May 18. Bali tapos na po ang kontrata ko 2 years. Extended na po ako ng bali maging almost 3 months. Ngayon po, paano ko makauwi ito? Wala akong ikama. Problemado rin si Harlin D. Bacoy dahil hindi pa inaasikaso ng kanyang kumpanya ang pagtama ng kanyang propesyon. Office administrator ang trabaho niya pero laborer ang nakalagay sa kanyang ikama o resident certificate. Yung actual na trabaho ko is office work pero yung ikama ko is laborer. Ang problema kasi, kinontak ko na yung employer ko, sinabi lang niya, i-change na niya, pero hindi na ako mag-assume, saka hindi na ako mag-expect kasi ang crackdown November 3. Umaasa silang matutulungan ng Polo Aero bago sumapit ang deadline ng amnesty sa November 3 ngayong taon. Bahagi ang seminar ng Community Outreach Program ng OFW Congress Eastern Region Chapter para sa mga manggagawang Pinoy sa Jubail. Malaki rin po itong pagkakataon na ibigay sa amin para po laganap natin ang mga batas, lalo na ang Saudi Labor Law na kung saan po ito po ay very critical para sa buhay ng mga manggagawang migrante dito sa Jubail. At lalo na po sa usapin na sa security and safety ng bawat OFW habang nandito pa sila sa Kingdom of Saudi Arabia. Nagkaroon din ng libreng medical mission kung saan nagpa-check up din ang ibang lahi. Very good, very nice, very good health. Yeah. Thank you. Ang organization po namin is based in Alcobar at dinala po namin na dito sa Jubail sapagkat napakadami din po nating mga OFW na kasamahan na wala pong mga medical insurance at wala pong time na makapunta sa ospital dahil po sa kanilang busy schedule. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanos, Jubail, Saudi Arabia. Mahigit 400 sumali sa 30 araw na Ramadan sa Dubai. At mga alumni sa Saudi tumulong para sa binahang eskwelahan sa Maynila. Yan at iba pang mga ulap sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Bagyo at baha sa Maynila, unang-unang apektado ay ang mga eskwelahan at mga estudyante. Kaya naman ang mga alumni ng isang eskwelahan sa Maynila na nasa iba't ibang panig ng mundo, agad na nagpadala ng kanilang tulong sa kanilang alma mater. Yan ang Balitang Middle East, ni Dinan Arana. Dahil sa panawagan ng Aguinaldo High Manila Alumni Association o AMA, bumuhos ang tulong mula sa mga OFW para sa dati nilang eskwelahan.
Sa tuwing may malakas na bagyo at pagbaha lalo na sa Maynila, isa sa apektado ang General Emilio Aguinaldo Integrated School sa Punta, Santa Ana, Manila. Malapit kasi ito sa Pasig River, kaya karamihan sa kanilang mga gamit sa paaralan ay nasira sa baha. Hindi nagatubiling tumulong ang mga alumni ng eskwelahan na karamihan ay nasa abroad, tulad ng Saudi Arabia, Dubai, Qatar at maging sa Amerika, Europa at Japan. Unang rumesponde ang Batch 81 na nagpadala ng mga libro at pera. Ang Batch 79 naman ay bumili ng kumpletong sound system. Maging ang mga senior batches tulad ng Batch 69 ay nag-abot ng mga wall fans at projector para sa mga classroom ng JAS. Ang ibang batch years naman na pinangunahan ng Batch 78 ay namigay ng backpack sa kanilang Bagkoto program. Kung saang eskwelahan man tayong galing mula nung elementary, nung high school, nung college. So I think that is reason enough para maibalik natin kung ano man yung naiambag nila sa ating pagkatao. Kaya naman, malaki ang pasasalamat ng mga guro sa alumni ng paaralan. Yan ay bahagi nating kultura. Hindi obligasyon yon, tulad ng sinabi ko, pero kung magagawa mo at makakayanan mo at mabigyan ka ng oportunidad, tumulong ka. Balak din ng mga alumni na makatulong sa mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Kaya iminumungkahin lang sunod na proyekto ay ang scholarship program para sa mga anak ng mga alumni na hikahos pa rin sa buhay. Halimbawa, yung mga gustong mag-aral na wala namang kakayanan, sa halip na maging problema sila ng lipunan, pasanin pa rin sila ng lipunan, makapag-aral sila. Malaki ding may tutulong sa mga bata ang scholarship. Sa hirap ng buhay ngayon talagang hindi halos makaya ng mga magulang na bigyan sila ng wastong edukasyon. Sa darating na Oktubre 26, magkakaroon ng ballroom dancing for a cause ang AMA sa Amoranto Stadium sa Quezon City. Ang malikom na pondo ay para sa pagpapaayos sa mga nasirang parte ng gusali ng kanilang eskwelahan. Para sa Balitang Middle East, Dinan Arana, Manila. Mahigit 400 kataon tumakbo ng 30 araw at nakabisita sa 170 moske sa Dubai sa pagdiriwang ng Ramadan. Bahagi ito ng kakaibang fitness challenge na inorganisa ng isang Pinoy, ang Ramadan. Yan ang Balitang Middle East. Hatid ni Raquel Salinel. Running during Ramadan o Ramadan na inorganisa ng isang Pinoy ang kakaibang naganap sa Dubai kamakailan. Pinangunahan ni Ross Peswenya ng Dubai at sinalihan naman na mahigit 400 katao sa kabuuan. Running ito starting ng day 1 ng Ramadan. And then after that, nagraran kami from mosque to mosque to mosque. So day 1, nakalimang mosque kami and 5 kilometers. And then day 2, 5 kilometers, day 3, and so on and so forth. So, ang Ramadan ay participation namin sa Dubai para sa paggunita ng kanilang Ramadan season. Sa loob ng 30 araw, tumakbo sila ng 180 kilometro at nakabisita ng 170 moske sa lungsod. Kwento ni Ross, una niyang ginawa ang pagtakbo sa Ramadan noong 1 taon. Nung last year nag-run ako, kaya lang every other day ng Ramadan para maging fit. Marami palang gustong tumakbo kahit na kainitan ng season at kahit na nagpa-fasting sila, gusto nilang tumakbo. So ngayon marami kaming tumatakbo. Sa haba ng tinakbo, ilan sa kanila ay nabawasan ng timbang. Isa si Bea na may 3 hanggang 5 kilo ang nawala dahil sa Ramadan. Pero nadagdagan naman ang kaibigan niya. I've gained friends po with the same passion as mine, and we share our ideas and we've become united through Ramadan. Ganun din si Jeline Eugenio. Nag-lose po talaga ako ng weight. Tapos napansin ko po yung endurance ko medyo mas mahaba. Like before, kahit nag-walk lang ako na konti, nahihirapan na akong mag-walk at ayoko talaga mag-walk. While ang maganda po kasi sa Ramadan, at the same time, tinuturuan po kami kung paano namin i-balance yung life namin from work. That's the fact na nagkaroon ako ng mas maraming kaibigan. Simpleng konsepto na may magandang resulta. Ngayon pa lang ay naghahanda na sila para sa isa pang pagtakbo sa buwan ng taglamig. Nagbabalita sa Middle East, Raquel Salinel, Dubai, UAE.
At bago po kami tuluyang magpaalam sa mga nais pong maging reporter ng Balitang Middle East sa UAE, kami po ay tumatanggap ng mga aplikante. Ipadala po ninyo ang inyong mga resume kay Mr. Danny Bernafe at kay Ms. Maxi Santiago. At ito po ang kanilang email address, danny_benafe@abs-cbn.com, mitchfe73@yahoo.com at maxima@gmail.com. Ayan ha, so yung mga may ambisyon pong maging reporter, pagkakataon nyo na ito. Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com at bisitahin din ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo dito sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maasahan, Balitang Middle East. Maasalam.